Welcome sa online lecture and yung bagong series natin or playlist is pag-aaralan natin yung pre-algebra na mga topic. So, ang pre-algebra, ito yung mga kailangan natin malaman bago tayo magsimula sa pag-aaral ng algebra. So, yung pag-study natin dito, nakakatulong siya para mas madali na lang pag-aralan yung algebra. So, yung algebra pala is, yun yung math natin kapag magsisimula pa lang tayo sa high school. So, meron tayo dito, must know math before high school. So, first topic is yung comparison symbol. So, most sa atin dito, mostly sa atin, alam na natin tong mga symbol na to, pero if hindi pa man tayo familiar dito, need natin i-familiarize sa ating mga sarili dito sa mga symbol na ito. Tawag nito is yung comparison symbol. So, kapag may symbol tayo na ganito, ibig sabihin lang is pantay yung left side sa right side. Yung value nila is equal. So, ibig sabihin, A is equal to B. So, for example, 4 is equal to 4. And another example pa, negative 3 is equal to negative 3. Next is yung not equal to na symbol. So, kapag sinasabi natin not equal to, para siyang equal sign pero parang may line lang na slanting dito sa equal sign natin. So, mapapansin nyo, meron din tayong slanting line dito sa isang symbol natin, and tsaka dito, ibig sabihin lang not, hindi. So, if yung if yung symbol na to is equal, kapag may parang line na siya sa gitna, not na yung ibig sabihin niya. So, hindi na siya equal. So, ibig sabihin, kapag hindi equal yung ating symbol, for example, 4 is not equal to 5. Kasi yung 4 is hindi naman siya talaga equal sa 5 kasi yung 5 lamang siya ng isa. So, next is meron tayong less than. So, kapag tinatawag natin na less than, isa sa mga palatandaan natin dito is yung opening ng ating symbol. For example, A is less than B. So, kapag yung bunganga is, yung buka ng symbol natin is nasa right side. So, dito yung buka ng symbol natin is nasa right side. Papuntang right siya. Yung symbol natin is less than. Or pwede din natin isipin na, for example, yung kung saan nakaharap yung opening ng ating symbol, yun yung mas malaki yung value. So, yung pagbasa pala natin sa ating symbol is from left to right. So, A is less than to B, or A is less than B. Kasi yung A, dito nakaharap yung point ng symbol, yung parang yung pointer, and then yung bunganga or yung buka, which nag-i-indicate ng greater value or mas malaking value. Yun yung kung saan nakaharap yung symbol natin. So, sa example natin, madali lang naman siya tandaan. For example, meron tayong 2 is less than 5. So, example nito is itong 2 is less than 5 kasi yung 5 is mas malaki naman yung value niya kung ikukumpara sa 2. So, yung bunganga ng ating symbol is nakaharap sa kung ano yung mas malaki yung value. Pero meron din tayong kailangan tandaan or kailangan natin malaman. So, for example, meron tayong mga negative numbers. So, kung gagamitin natin tong symbol na to, meron tayong negative 3 is less than
-2. So, makikita natin dito sa mga numbers natin is negative value. So, yung question natin, ba't ba ganito? Na yung 3 mas malaki naman siya sa 2. So, i-remember natin, kailangan natin tandaan na kapag negative yung value or negative yung number, mga negative number yung ginagamit natin dito sa comparison symbol, kung sino yung mas maliit na value na negative number, siya yung mas malaki. So, mas matutunan natin kapag nag-aral tayo ng number line. So, meron tayong separate video para dyan. So, dito na video is mag-focus muna tayo dito sa mga symbol na to. So, yung symbol natin na not equal is katulad pa rin ng paggamit natin dito sa ito, sa not equal. I mean, yung mga symbol na may gitling or yung may dash, katulad pa rin ng paggamit natin dito sa equal sign na may line. So, hindi totoo, like hindi siya. So, merong mga not. So, napansin niyo pag may dash, merong not, or kapag may slash, may not. So, slash, not, slash, not. So, tandaan niyo lang, yung pagbasa is from left to right. And kung ano yung opening, yun yung greater than. And kung saan naka-point yung parang arrow, yun yung less than. So, ito lang. And ito pa pala. Kapag ganitong symbol, pwede siyang less than. So, 'di ba, for example, itong ganitong symbol. Itong ganitong symbol is nagre-represent ng less than. Pero meron siyang isa pang line or underline sa ilalim. So, ibig sabihin, pwede siyang less than, pwede din siyang equal. So, alam naman natin na yung less than na number is mas maliit yung value niya. At saka, yung greater than na number is mas malaki yung number niya. So, yung tandaan lang natin, alam dapat natin yung definition or yung kahulugan ng less than or greater than. At saka yung equal. So, lesser than, ibig sabihin mas maliit yung value. Greater than, mas malaki yung value. At saka equal, which means magkapareho lang yung value ng mga numbers. So, sana may natutunan tayo sa first video natin sa ating pre-algebra. And sa mga next pa natin na video, marami pa tayong mga matututunan. So, stay tuned or panoorin lang natin yung mga susunod pa na video.